Philippines. Traffic capital. Philippines. Pinakamahal ang internet at pinakamabagal. Philippines pa rin. Ikaw ang pinakamataas ang kuryente. Philippines. Yung napakaraming mga magnanakaw ng jumper, tayo pa rin ang magbabayad. Kapag ka mababa ang kuryente, magsisipasok ang mga mamumuhunan dito sa ating bansa. Hindi tayo salat kung ang pag-uusapan ay magagandang batas. Ano yung walang kasapatan? Yung nagbabantay sa pagpapatupad ng mga batas. Gusto niyang gawin sapagkat yun naman ang itinatadhana ng mga batas. Isa sa mga solusyon talaga ay pababain ang kuryente. Kapag ka mababa ang kuryente, magsisipasok ang mga mamumuhunan dito sa ating bansa. Tayo kasi sa Asia, ang pinakamataas ang rate ng kuryente. Bakit? Pati yung pinagnanakawan na kuryente, ang nagbabayad ay yung mga consumer. Pinagnakawan na kuryente ang nagbabayad kami? Yung mga jumper, sabi ng Meralco, kinakailangan bayaran po ninyo. Bakit namin babayaran? Kasi po, system loss. Isinabatas nila yon. Nakasulat yan sa billing ng kuryente, Kong. Nakalagay sa billing ng kuryente, halos 6%. 6% ang system loss na hindi mo ginamit pero bawat tao na gumagamit ng kuryente sila nagbabayad. Babayaran mo. Bakit naman kami magbabayad? Di naman namin ginamit. Dalawang klase yung sinasabi nilang system loss. Isang technical, isang non-technical. Yung technical, halimbawa pumuntok yung transformer o nasira yung metro nila. Mga technical na bagay ito. Yung mga technical na bagay na yun, na pagkawala ng kuryente, sa atin ipababalikat yun. Ang pinakamasaklap doon, RDR, yung non-technical. Ito na yung pagkakamali ng accountant ng distribution utility. Hindi niya naisulat yung tamang gamit siguro. O yung bookkeeper, nagkamali ng kanyang entrada sa kanyang libro. At saka yung napakaraming mga magnanakaw ng jumper, tayo pa rin ang magbabayad. Alam nyo na merong system loss. Yan ang nature ng industriya. Pero kahit alam ninyo na may mawawala, dapat legitimate business risks. Lahat ng negosyo may risk eh. Ultimo sari-sari store may risk eh. Ito lamang ang negosyo na walang panganib. Kaya hindi siya kumukuha ng pulis na magbabantay nung jumper. Bakit pa kanya kukuha ko ng bantay at pulis? Gastos lang yun. Ito tal naman binabayaran yun. Anong effort ng mga mambabatas? Inilalaban ko sana, pero sinasabi ko sa iyo, napakahirap lumaban sapagkat marami kang kalaban. Pero ako hindi. Inaral ko lang ito. Universal charge. Pati yung pinagkautangan nung dating NPC, dati tayong national power kasi, tayo ang nagbabayad sa pamamagitan ng universal charge. Yung consumer ang nagbabayad ng tayo utang? nagbabayad ng utang. Ba't wala naman tayong utang, ba't tayo magbabayad niyan? Kaya sabi ko, dapat yung pisam na yan ang sisihin natin. Kung hindi naman sila karapat-dapat at hindi naman technically competent, sana wala na tayong utang. Sana hindi na nagbabayad ang Pilipino. Pinahihirapan tayo niyang kuryente na yan na napakaraming sinisingil sa atin nang hindi natin napapakinabangan. Hanggat hindi mo na ibababa ang presyo ng kuryente, there is a continuing violation of that law which was enacted 23 years ago. At pag nasolusyonan yan, damay ang pagkain. Pag naibaba mo yan, yung negosyo ay pupunta dito sa ating bansa. Magkakaroon ng trabaho. Ganun lang kasimple. Kaya ang sabi ko sa iyo, ilatag natin ang mga kondisyon. Para sa ganun, magkaroon naman ng fighting chance na makipagsapalaran ang ating kababayan. Ano pang isang kondisyon na dapat ayusin? Yung corruption ng ating bansa. Hindi na maaayos kasi yan. Pwede naman tayong maglatag ng measure para sa ganun ma-address. Hindi ibig sabihin maayos ang korupsyon? Maaring hindi natin ma-wipe out lahat. Ngunit kapag naglatag tayo ng measure para sa ganun, tutukan yun, may naniniwala naman ako na makakabawas-bawas naman tayo. Lahat ng mabawas mo sa corruption, ito ngayon ang papasok na public services. Lahat ng matitipid mo, mapupunta sa tao. Ano yung paraan? Ibahin natin yung methodology ng Commission on Audit. Okay. Ano ang default ng Commission on Audit? Post-audit. Tapos na yung project. Nakita mo, lahat ng ginawa ng ahensya ng gobyerno, kasama na yung inilatag ng mga politiko. Post-audit. Anong klaseng sistema yun? Kung kailan tapos na, tsaka mo pupulisin. Bago mo umpisahan, lalo na yung mga big-ticket project, talagang kapag hindi mo binantayan, maaaring pagmulan ng corruption. Magkano yung big ticket na yan? Billion ang pinag-uusapan natin dito. Billion? Let's say from 5 billion and up, big-ticket projects. Bakit hindi pre-audit? Ibig sabihin ng pre-audit, bago pa simulan, sino ba ang security guard ng kabambayan ng ating bansa? Sino? Commission on Audit. Minsan tinanong ko sa kanila, ipinipilit nyo yung post-audit na yan. Pero tingnan mo kako yung Section 36 ng inyong Presidential Decree 1445. Ito yung Audit Code of the Philippines. Nakalagay doon. Ang audit dapat preventive. Paano mo mapiprevent kung tapos na yung project, tapos na yung serbisyo, doon ka lang mag-audit, na-prevent mo ba? Hindi. Yan sabi ko, tingnan mo. Preventive, IUEEU. Irregular, unnecessary,
excessive, extravagant, unconscionable expenditures of public fund. Prevent. Bakit sa atin yung digitalization hanggang ngayon nasa dinosaur age pa rin yata tayo hanggang ngayon? Bakit hindi ba maipasa yan, digitalization na yan? Lahat ng sangay ng gobyerno, madali na, may access ka na, through app na lang. Bakit hindi magawa? Tinatanong ko rin yan eh. Maski sa DICT, tinanong ko na nga yan eh. Nabihan niya yung Department of Migrant Workers. Ito yung mga nagmo-monitor ng kalagayan ng ating OFWs. Ito yung Department of Migrant Workers na bagong-bagong gawa. Kailangan ma-digitize na ninyo. Kasi yun lamang kanyang mga certificate. Kailangan bang umuwi pa sila rito samantalang 3 buwan na nagtatrabaho halimbawa sa Germany o sa European Union, pupunta pa rito para kunin niya yung tinatawag na employment certificate. Pwede naman digital yan. Nangako sila. That was the first son of the president. Ano nangyari? Hanggang ngayon, Wala. Sinabihin pa ng DICT, makipag-coordinate ka sa DICT para sa ganun. Magawa yan. First zona. Pangatlong zona yung narinig mo. Itong kahuli-huli yan. Wala pa rin. Pero nung lumabas yung batas na yan, Kong, lalong dumami yung mga scammer. Ba't nagkaganon? Ang issue yung pagpapatupad eh. Doon nagkakaroon ng problema. Tinanong din namin sa kanila yun. Pati nga kayo, DICT, dapat kayo nga yung pinakamagaling kasi kayo yung departamento, pati kayo nahahack. Ultimo DICT nahahack. Kaya nga. Paano sila mag-i-implement? Dapat siya yung hacker dahil siya yung departamento na may kinalaman sa technology ito eh. Paano pupunta yung mamumuhunan dito, RDR? The worst airport in the world. Philippines. Ikaw ang traffic capital of the world. Philippines. Ikaw ang pinakamataas ang kuryente, kagaya na pinag-uusapan natin. Philippines pa rin yan. Pinakamahal ang internet at pinakamabagal. Philippines. Isip-isipin mo, magse-set up ka lang ng isang korporasyon, pati tanod pumipirma. Anong gagawin? Hindi ka ba mag-iisip kung paano natin talaga aayusin ang ating bansa? Magsimula tayo sa mga taong iluluklok natin. Ilang milyon tayo ngayon? 115 million Filipinos. On the assumption that a family comprises 5 to 6 members, meron tayo ngayon 24 million families. If we are to elect 24 senators, so ang ratio for every 1 million families, isang senador dapat ang panggalingan doon. Tama. Paano sa isang pamilya mag-ina halimbawa? Yung pool ng pinagkukunan ng mga senador natin, halos 50 pamilya lang magmula noong 1950s. Sila lang din, pabalik-balik. Gusto mo ng pagbabago, RDR? Maghalal ka ng bago. Tayo rin ang gumagawa ng sarili natin ikapaghihirap eh. Kasi tayo yung nagluluklok doon sa mga taong numero 1 nagpapahirap sa atin. Maraming magagaling at mahuhusay at qualified na talagang nandyan para gumawa ng mga hakbang upang mapagaang at maibsan yung kahirapan ng maraming Pilipino, ng maraming kababayan natin. Maraming may gustong gumawa niyan. Ang kaso nga lang mga Pilipino, napakahilig natin sa sikat eh. Hindi natin inaaral yung mga binoboto natin. Oversight, kinakailangan i-monitor mo na yung ginawa mong batas ay natutupad sang-ayon sa kanyang layunin. Ito yung nakalimutan. Yung kuryente yung sinasabi ko sa iyo, ang layunin niya mababang kuryente. Nakalimutan. Walang nagmo-monitor. Bakit 23 years nang naandyan ang batas na yun? Bakit hanggang ngayon mataas pa rin ang kuryente? Natupad ba? Wala. Hindi naman kasi magte-trending yun eh. Mas inaatupag nila yung mga kusan sisikat kasi botante habol nila eh. Kaya kailangan nating ma-educate ang botante. Pangatlo, ito yung inquiry in aid of legislation. Magkadikit itong dalawa. Kasi sa paggawa ng legislation, meron kang iniisip na maganda pero kulang sapagkat di mo nakikita yung technicality nun. Kaya minsan, tatawag sila ng resource person para mapunan yung pagkukulang ng iniisip niyang panukalang batas para ma-perfect niya hanggang sa mag-graduate siya into a law. Pagkatapos ito yung constituent function, dinadalaw-dalaw mo sila. Para sa ganun, meron ka ring direct na access sa kanila. Yung palang talagang hindi natutupad kasi magtanong ka eh. Nangyari po ba ito? Wala po. Ngayon, pupunta ka sa oversight, hindi pala nangyayari. Nakumusta mo na sila? Nakaisip ka pa kung anong gagawin mo. Sa mga Itong Karina, tingnan mo na naman nangyari. Ano ba nangyari sa flood control? Bakit ba ganyan nangyari? hindi kasi entertainment yan eh. Hindi entertainment yan. Oo. Kasi maraming masasangkot dun eh. Bakit natin iimbestigahan ang sarili natin? Ito, isa pa to. Mapupunta rin sa Senado o napunta na rin sa Senado. Yung kay Pastor Kibuloy. Ano ang in aid of legislation dyan ko? Yan ang sinasabi ko. Bakit sila ang nag-imbestiga doon? Nagumpisa pa nga yun eh. Kung nakita mo, yung mga ipinresent nilang witness doon sa Senate investigation, nakamaska. Kung sa korte yun nangyari, pagagalitan ka ng korte, bakit ka mo? Bago ka tumestigo sa harap ng korte, tataas mo yung kamay mo. Susumpa ka. So, nag-iiba ng function ng Senado ngayon. Nagiging entertainment na lang. Sinabi na nga ng Korte Suprema, hindi ka pwedeng maglitis, hindi ka korte. Hindi ka pwedeng mag-prosecute
mag-prosecute, hindi ka piskal, hindi ka prosecutor. Senado ka, Kamara ka, ang tawag sa inyo, Congress. Hindi na ako. Pag nag-serve ka ba ng warrant of arrest, kasama na yung paghuhukay? Isang batalyon ba yung dadalhin mo ro? Kaya nang tinanong ko yung chairman ng Human Rights Commission, yung pagdala ba ng santambak ka kung mga pulis doon, sa akala mo ba walang nalabag na karapatang pantao? Yun ay isang religious compound. Ano man ang pananampalataya natin, wag na nating pakialaman yun. Bakit ang nagpapunta ron ay yung PNP Chief Superintendent? Saan mo kinuha yung lahat ng pulis na yun? Ibig sabihin nun, merong mga lokal na lugar na kinunan mo ng pulis. Sino nagbabantay ngayon doon? Hindi, wala. Wala. Kailangan nilang ipaliwanag yun sa structure ng present na PNP ngayon. Tingnan mo yung agriculture na lang. Napakarami naming mga batas na nagawa na napabayaan sapagkat yung pagpapatupad kinalimutan. Halimbawa, merong isang batas na merong guaranteed price sa palay. O ngayon, kung magkano lang bibilin ng NFA. Sabi nung isang batas, kailangan yung mga ginagamit na mga mechanized equipment dito na lang sa bansa natin nagagawa na dapat. Local na lang. Meron tayong isang magandang batas. Dapat meron tayong pinagtatamnan na sukat ng mga lupa na dedicated lang sa pagtatanim. Kahit anong mangyari. Hindi pa pwedeng tayuan ng kahit ano. Hindi pwedeng gawing subdivision. Hindi pwedeng gawin ng golf course. Hindi pwedeng tayuan ng kung ano-ano. Kamakailan, may mga nakikita akong mga oversupply ng mga gulay. Yung